Mm. Good morning, Sir Ed. Ito po yung napili ko. Yung napili ko po ay nagmula sa Awit, Kabanata 37, Talata 11. Ito yung po, tatamuhin ng mga mapagpakumbaba ang lupang pangako na kanyang pamana. At sa lupang iyon na napakasagana, ang kapayapaan ay matatanggap nila. Nagustuhan ko po ito kasi unang-una, ito talaga yung napili ko dahil po pinapakita po dito na ang lahat po ng yung tayong lahat, ipinangako po dito na lahat po ay wala ng hirap na mararanasan. Kumbaga, lahat na nagdadalamhati, yung bawat isa, magiging masagana na po. So, ibig sabihin, kagaya ng mga may depression, sa hinaharap po, magiging payapa na po sila. Hindi na sila makakaramdam ng anumang kalungkutan, problema sa buhay. Lahat po iyon ay mapapalitan na ng kaginhawaan, malinaw na pag-iisip. Kumbaga, lahat ay magiging masaya na. Hindi na nila maiisip yung anumang suliranin sa buhay. Kasi iyon po yung pinangako sa atin ng Diyos. Na lahat ng nilalang sa kanyang lupang pangako ay may pamana siya na kaginhawaan at kaligtasan. Kaya ito po yung napili ko. Alam ko pong mangyayari ito at matutupad kasi ito po yung sinabi ng ating Panginoon. Yun lang po. Salamat. Ingat po kayo lagi. Mateo 22:8. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alipin niya, ang handaan sa kasal ay nakaayos na, pero ang inimbitahan ay hindi karapat-dapat. Para sa akin, ang aral ay ang paanyaya ay ibinibigay sa lahat na tanggapin si Jesus bilang kanilang tagapagligtas at ipinanganak na muli. Lahat ay tatanungin, ngunit kaunti ang pipiliin o taos-pusong tanggapin ang kanyang paanyaya. Inihambing Jesus ang kanyang kaugnayan sa mga naligtas, kanyang tunay na simbahan sa isang makalupang pagsasama sa kasal. Tinuro ni Jesus ang kasamaan ng pagtitiwala sa kayamanan batay sa Lucas 12:15-21 at Matthew 19:16 hanggang 29. Sa muling pagtuturo ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad ay sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kanyang kayamanan. Pagkatapos sinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. May isang lalaking mayaman nag-aani ng sagana sa kanyang bukirin dahil dito inisip niyang gibain ang kanyang kamalig at magtayo ng mas malalaki para paglagayan ng kanyang ani. Naisip din niyang sabihin sa kanyang sarili, marami ka ng ipon para mahabang panahon kaya nagpahinga ka na lamang. Umain, uminom at magpakasaya. Ngunit ang sabi ng Diyos sa kanya, hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang isang bagay na hinanda mo? Yun po ang sinabi po ng ating Panginoong Jesus. Juan 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nagustuhan ko yung talatang ito sapagkat nais nitong iparating sa atin na mahal tayo ng Diyos sapagkat yung kanyang kaisa-isang anak ay kanyang isinakripisyo para sa atin, para tayo matubos sa mga kasalanang ating mga nagawa. Kahit sinong magulang ay hindi kayang gawin yon. Pero dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos ay kanyang
isinakripisyo ang kanyang nag-iisang anak para lang sa atin. Magandang araw po sa inyong lahat. Napili ko po ang Psalms chapter 23 verse 6. Nasabi po rito na, kabutihan at pag-ibig mo sa akin di magkukulang, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Ipinakikita po ng Psalms chapter 23 na ang Panginoon ay mabuti po sa atin. Ang Panginoon ay lagi nating kasama. Dumaan man tayo sa mahihirap na problema, na tayo daw po ay hindi matatakot sapagkat kasama natin ang Diyos. At siya po ay mabuting pastol na dinadala niya tayo sa damuhan ng marami at dinadala rin niya tayo sa still water. At dahil nararanasan ni David ang kabutihan ng ating Panginoon sa kanyang buhay bilang isang good shepherd, nakikita po natin yung sa may verse 6 kung ano po yung sinabi niya. Ipinakikita ng talatang ito na ang Diyos po ay mabuti sa buhay natin kahit na dumadaan tayo sa iba't ibang pagsubok sa ating buhay. Ang Diyos po ay mabuti pa rin sa atin. Sabi po sa last phrase na magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. So, ang konklusyon po ni David sa kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Ano naman po kaya ang ibig sabihin nito sa atin ngayon? Patuloy lang po natin siyang papurihan kapag tayo'y mayroong mga fellowship sa church at sa ating mga personal na buhay. Hindi po, marami pong salamat sa inyong pakikinig. Salamat.